Isang nakakatakot at kapanabik na kabanata ang ating masasaksihan ngayon, dahil mabibigyan tayo ng pagkakataong masilip kung ano nga ba talaga ang kayang gawin ni Sun Wukong sa gitna ng isang laban. Ang kanyang lakas ay hindi lamang makapangyarihan kundi sobrang mapaminsala at talagang nakamamatay. Sa katunayan, 15% pa lamang ng kanyang lakas ang kanyang inilalabas, ngunit tila ba sapat na ito upang mapatay na niya si Prometheus. Ngunit, ang tanong, tapos na nga ba talaga ang laban? O may mas nakakatakot pang mangyayari? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods Kabanata 8. Unbreakable. Sa muling pagbangon ni Sun Wukong, agad siyang ginapos ng mga kadena ni Prometheus. Sa pag-aakalang sapat na ang kanyang atake, hinampas ni Prometheus ang mukha ni Sun Wukong sa kanyang braso, inaasahang tuluyan na itong mawawala ng malay. Pinagpawisan si Jarl sa tensyon ng labanan. Ayon sa kanya, nakakagulat ang mga nagaganap, at maging ang mga nanunood na Diyos ay nag-e-enjoy sa laban. Sa harap ng Great Sage equal to Heaven, pinapakita ni Prometheus ang kanyang dominasyon. Mapapansin natin na nakaupo na lamang si Sun Wukong, katabi ang mga piraso ng sahig ng arena na tila wala na siyang malay. Gayunpaman, kahit nagmumukhang malakas si Prometheus para sa mga tagapanood, siya mismo ay nag-aalala. Para kay Prometheus, kahit matindi ang kanyang mga pag-atake, hindi pa rin ito sapat upang maipadala si Sun Wukong sa Niflheim. Sa madaling salita, hindi pa rin natatalo o namamatay si Sun Wukong. Sa gitna ng laban, sinabi ni Prometheus, hindi lang pala ito tungkol sa pagpapakita ng lakas, sabay tanong kay Sun Wukong kung tama ba ang kanyang hinala. Idinagdag niya na si Sun Wukong ay isang outer god na kilala rin bilang Unbreakable. Ayon sa narrator, si Sun Wukong, ang Great Sage equal to Heaven, ay isa sa mga karakter sa Journey to the West, isa sa 4 na dakilang klasiko ng China. Binura niya ang kanyang pangalan mula sa mythical ledger ni Enma Dayo. Kinain rin niya ang Zen Peach na nagbibigay ng walang hanggang buhay at ininom ang ultimate, golden elixir, na nilikha ni Taishan Laojun. Sa ganitong paraan, ipinanganak ang Stone Monkey mula sa isang malaking bato sa Flower Fruit Mountain ng Aulai, na nagbigay kay Sun Wukong ng hindi masisirang katawan. Si Wukong ay napangiti at malugod na pinagtawanan ang nangyari sa kanya. Agad namang nabahala ang kanyang mga kasamahan, puno ng pag-aalala, at tinanong siya kung maayos lamang ba ang kanyang kalagayan. Habang hawak ang ulo, napaisip si Sun Wukong. Matagal-tagal na mula noong huling naramdaman niya ang ganoong klaseng sakit, 1000 taon na ang nakalipas. Samantala, tahimik siyang pinagmamasdan ni Prometheus, tila sinusukat ang susunod na hakbang ni Sun Wukong. Nagpasalamat si Sun Wukong kay Prometheus dahil sa labanang ito, naalala niya ang kanyang nakaraan. Biglang inilabas ni Sun Wukong ang kanyang divine weapon, sabay sabing ibibigay niya ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng isang seryosong laban. Nagulat ang mga Diyos na nanunood nang biglang lumitaw ang divine weapon ni Sun Wukong, na parang nagmula sa wala. Ipinaliwanag ng narrator na mula sa tenga ng Great Sage equal to Heaven kinuha niya ang kanyang divine weapon. Bagamat maliit ito sa simula at halos hindi mapansin, bigla itong lumaki at nagbagong anyo. Ang sandatay naging malaki at makapangyarihan, dahilan upang magulat si Prometheus. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kakayahang ito ng divine weapon ay hindi nabanggit sa mga naunang kwento. Inanunsyo ni Jarl na ang sandatang ito ay ang Ruyi Bang, na ang opisyal na pangalan ay Ruyi Jingu Bang, ang iconic na kayamanan ng Great Sage equal to Heaven. Nagulat si Ares at tinanong si Hermes kung napansin niya rin ang nangyari. Tumungo si Hermes, ipinaliwanag na ang Ruyi Jingu Bang ay isang obra ni Taishan Laojun, gawa sa bihirang divine iron na may bigat na 13,500 kat-tais o 8 tonelada. Dagdag niya, bagamat maraming kwento tungkol sa kakayahang lumaki ng sandata, may kakaibang presensyang bumabalot sa paligid nito. Dahil dito, napansin ni Hermes na ang madilim na aura mula sa divine weapon ni Sun Wukong ay nagbabadya ng hindi magandang mangyayari. Napasigaw si Heracles upang balaan si Prometheus. Sinabi ni Hermes na hindi maaaring sukatin ang lakas ng sandata ni Sun Wukong, dahil tunay na kakaiba ito. Hawak na ni Sun Wukong ang Ruyi Jingu Bang. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagdeklara ng 5%, ngunit mabilis niya itong binago at ginawang 15%. Para kay Sun Wukong, sapat na ang porsyentong ito upang harapin si Prometheus. Dagdag pa niya, dapat ipagmalaki ni Prometheus ang sarili dahil napakabihira ng kalaban na karapat-dapat sa ganitong antas ng lakas mula sa kanya.
Mabilis na naramdaman ni Prometheus ang kakaibang aura na nagmumula sa Great Sage equal to heaven. Dahil dito, agad niyang napagdesisyonang maglagay ng distansya sa pagitan nila. Sa isang iglap, mabilis siyang tumalon paatras upang makalayo. Ngunit laking gulat niya ng kahit anong distansya ang ilagay niya, naabot pa rin siya ng Ruibang, ang divine weapon ni Sun Wukong. Napagtanto niya na tila ang mismong konsepto ng distansya ay nawala ng bisa sa harap ng kapangyarihan ng sandata. Sa sumunod na tagpo, biglang binanggit ni Sun Wukong ang mga salitang, Shifang Wily, isang deklarasyon ng kapangyarihang nagpapalaya sa enerhiya. Sa sandaling iyon, ramdam ni Prometheus ang pagbabagong naganap sa paligid na parabang dinala siya sa ibang lugar. Napalunok siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan, isang dambuhalang anyo ng divine beings ang lumitaw sa harapan niya. May 4 itong mga kamay, 3 mukha, at isang aura na nagdadala ng kilabot. Walang pag-aalinlangan, iwinasiwas ng divine beings ang hawak na sandata, at sa susunod na panel ay makikita ang paglipad ni Prometheus papalayo, kasabay ang isang napakalaking espada. Sa tagpong ito, makikita si Prometheus na tila nasa kalawakan na, ang kanyang bilis ay parang isang bulalakaw, walang patid at tila walang katapusan ang kanyang paglalakbay. Habang nasa ere, napasigaw si Prometheus dahil sa matinding sakit na nararamdaman, litong-lito at hindi niya mawari ang mga nangyayari. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanyang pagdurusa, sa kanyang paligid, biglang naglitawan ang napakaraming Diyos, bagay na lubos niyang ikinagulat at ipinagtaka. Sabay-sabay siyang inatake ng mga ito, hindi tinigilan, at tuloy-tuloy na pinarusahan ng walang awa. Sa huling yugto ng kanilang pagsalakay, isang napakalaking kamay na papalapit kay Prometheus. Ang sumunod na tagpo, muling bumalik ang eksena sa arena. Nakabaon ng malalim ang katawan ni Prometheus sa pader ng arena, taglay ang kalunos-lunos niyang kalagayan. Habang nangingibabaw ang katahimikan, nasambit ni Sun Wukong na, naibalik na niya ang pabor kay Prometheus. Halos lahat ng mga Diyos ay nagulat sa kanilang nakita. Sa kanilang isipan, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag, ano nga ba ang nangyari kay Prometheus? Napabulala si Ares, sinabing hindi niya maunawaan ang mga pangyayari. Nagulat din siya kung paano isang tila simpleng pagtulak lamang ng Ruibang ang nagdulot ng ganoong kalaking pinsala. Maging si Hermes ay naguluhan sa kakaibang lakas na nasaksihan. Sa kanyang pagsusuri, mukhang hindi lamang ito tungkol sa bilis o lakas, ramdam niya na may mas malalim na kapangyarihang nakapaloob sa bawat galaw ni Sun Wukong, isang kapangyarihang nakakikilabot ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pati si Naneza, ang Bull Demon King na si Gyumao, at ang magkapatid na Silver at Golden Horn ay napilitang magbigay ng komento tungkol sa laban. Sa kabilang dako, biglang nagsalita ang isang anino, si Enma Dayo, ang hari ng underworld ng Asia. Ipinaliwanag niya na si Sun Wukong ay hindi lamang isang simpleng country mountain monkey na may matibay na katawan. Ang mga nakalaban niya sa Journey to the West ay mga makapangyarihang nilalang, mga Diyos at high-ranking na yokai. Dagdag pa ni Enma Dayo, dahil sa mahaba at matinding paglalakbay na iyon, nadala ni Sun Wukong ang lahat ng aral at lakas mula sa bawat laban. Sinabi rin ni Sun Wukong ang lihim ng kanyang kapangyarihan, ang enerhiya ng pagkawasak na naipon mula sa lahat ng tinanggap niyang atake sa buong buhay niya. Ang enerhiyang iyon ay nakaselyo sa loob ng kanyang hindi madurog na katawan, at sa tulong ng Ruibang, bahagyang napakakawalan ang puwersang iyon. Makikita ang lasig-lasog na katawan ni Prometheus, kasabay ng pagkawasak ng kanyang banal na sandata. Makikita rin natin na nadurog na ang divine weapon ni Prometheus na dating nakalok sa kanang paa ni Sun Wukong. Nagulantang ang mga Diyos sa kanilang nasaksihan, at sa huling panel ng manga, nasabi ni Sun Wukong, tulad ng inaasahan niya, ang paggamit ng 15% ng kapangyarihan ay tila medyo sobra para sa kanyang kalaban. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sinjan, pusisteng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang kapay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalagala ng kwento ng bawat isa. Sa rundok, siya'y dagdag ang salaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huli.